Olivia's POV. Pagkatapos ng palpak na paghahalughog namin sa bahay ni Mr. Juko, ay nasuspende kami ni Dio kasama ang 10 member ng team namin na pumasok sa loob ng bahay nito. Hindi sana kami masususpende dahil hawak kami ni Ninong na mataas ang katungkulan sa PNP. Ngunit naisip namin na mas maganda na makita ni Mr. Juko na masuspende kami para isipin ito na nanalo nga siya. Nawala na kaming kakayahan ni Dio para kalabanin siya. Ngunit ang totoo ay front lang ang ginawang pagsuspende sa amin dahil binigyan pa rin kami ng misyon ni Ninong na mangalap ng mas matibay na ebidensya laban sa senador. Sa ngayon ay mainit pa kami ni Dio sa mga mata ni Mr. Juko kaya kailangan naming ipakita sa matanda ang kapalpakan namin dahil sa pagkakasuspende namin sa trabaho. At para mangyari yon ay nagpunta kami ni Dio sa isang bar kung saan madalas na makikita sa Mr. Juko kasama ang iba pa nitong mga kaibigan na ang hula namin ay may kinalaman din sa mga masasamang negosyo nito. Are you sure na makikita natin ngayon si Mr. Juko? Baka naman masayang lang ang pagpunta natin dito tapos hindi pala siya darating. Mahinang sambit ko kay Dio. Kinuha ko ang baso at kaagad tinungga ang laman niyon. Hindi ko napigilan ang aking sarili na mapadighay. Mukhang marami na yata akong nainom. Ngunit kahit gaano pa karami ang nainom ko o di kaya ni Dio ay hindi pa rin kami malalasing. Hindi naman kasi totoong alak ang iniinom namin, kundi iced tea lamang. Nagawang palitan ng palihim ni Dio ang isang bote ng alak na in-order namin nang biglang namatay kanina ang lahat ng ilaw na umabot lang ng mga ilang segundo. Kasabwat namin ang may kagagawa ng pagkawala ng ilaw na nagpanggap bilang waiter kanina. Sana lang ay makita namin si Mr. Juko para makita nito na nagpapakalasing kami at maisip na masyado naming dinadamdam ang pagkakaalis namin sa serbisyo. Don't worry, I'm sure na darating siya ngayon. Confident na sagot ni Dio. Pero sa halip na senador ang makita namin, ay ang madilim na mukha ni Gabriel ang nakita namin na palapit sa amin. Mukhang hindi nito nagustuhan na naglalasing kami ni Dio at malamang na iniisip nito na dahil iyon sa palpak na resulta ng paghahalughog namin sa bahay ni Mr. Juko. Siguradong napanood nito sa TV ang nangyari. Sinasabi ko na nga ba at itong gagawin nyo? Ani Gabriel nang tuluyan na itong makalapit sa amin. Agad nitong inagaw ang hawak kong baso at inilayo sa akin. Ganoon din ang ginawa niya sa basong hawak ni Dio. Huwag kang makialam dito, Gabriel. Mahinang sabi ni Dio. Dahil lang sa nangyaring palpak niyong trabaho na mahuli sa akto si Tito Abner, ay maglalasing na kayo? Nasuspindi lang kayo sa trabaho at hindi pa katapusan ng mundo. Makakabalik pa kayo sa trabaho pagkatapos ng suspension niyo. Inis na sagot ni Gabriel sa aming dalawa ni Dio. Thanks for rubbing salt to our wounds, Gabriel. Sagot ng kaibigan ko pagkatapos ay inagaw kay Gabriel ang baso nito. At akmang tutunggain ang laman nang muling inagaw iyon ng binata. Hanggang dito na lang ba ang kaya mo, Dio? Hindi ka ba marunong tumanggap ng pagkabigo? Kung gusto mo magpakalasing, wag mong idamay si Olivia. I will take her home, now. Gabriel, stop it! May dahilan kung bakit namin to ginagawa. Mahina ngunit mariin ang boses na sabi ko rito nang akmang hihilahin na niya ang aking braso. Makakahanap pa kayo ng butas para mahuli si Tito Abner, Olivia. And I promise that I will convince my aunt to testify against him. So please, come with me. Ihahatid na kita sa bahay mo. Nakikiusap ang boses na saad ni Gabriel habang hawak ang isa kong kamay. Akmang magsasalita pa sana ako para sabihin rito na kasalukuyan kami nagtatrabaho ngayon ni Dio. Ngunit hindi ko na naituloy nang makita ko si Mr. Juko sa likuran ni Gabriel at naglalakad palapit sa amin habang malawak ang pagkakangisi. Looks like we're fated to meet each other, Miss Olivia. Nakangising bati nito. Kitang-kita ko ang kasiyahan sa mukha nito nang makita na naglalasing kaming dalawa. Mukhang nandito kayong magkaibigan para ilabas ang sama ng loob ninyo sa nangyari. At kung hindi ako nagkakamali, nandito ka naman, Gabriel, para awatin ang dalawang ito. At nandito ka naman para mag-celebrate dahil naisahan mo kami, Mr. Juko. Pero hindi pa tapos ang laban. Mariing sagot naman ni Dio nang sinagot ng malakas na halakhak ni Mr. Juko. Wala nang laban, Dio. Ano pang magagawa ninyong gayong suspindi na kayo sa trabaho? Nangaasar na wika nito at pagkatapos ay muling tinapunan ng tingin si Gabriel. Now I know kung bakit bigla mong tinanggap ang imbitasyon ko na sa bahay ka mag-dinner, Gabriel. Dahil gusto mo palang tiyakin kung nasa loob ba ng bahay ang tita mo. Si Chloe bang nagsabi sa'yo na nasa bahay ko nakakulong tita Sylvia mo? What a fool woman. Kakausapin ko ang tita ko para mag-testify siya laban sa'yo, Tito Abner. At tinitiyak ko sa'yo na sa pagkakataong ito ay hindi mo na matatakasan ng batas. Nanggagalit ang mga ngipin na sagot naman ni Gabriel. Halata na pinipigilan lang ito ang sarili na wag suntukin ang kaharap na politiko.
Yan ay kung nakahanda siyang humarap sa mga tao pagkatapos ng nangyari sa kanya. At saka hindi gugustuhin ni Sylvia na pagpiestahan ng mga taga-media ang buhay niya. Lalo na kung maaaring makaapekto ito sa kandidatura ng kanyang kapatid. Nakangising sagot naman ni Mr. Juco. Sige na, iiwan ko na kayo. Hindi ko na aabalahin pa ang pagse-celebrate. Pagluluksa pala ninyo sa inyong kasawian. Nakangising dagdag pa nito. Boss, ang pagluluksa ay para sa namayapa. Mahinang kausap ng isa sa mga bodyguard ni Mr. Juco. Kahit anong term pang gamitin ko ay wala kang pakialam. Singhal nito sa tauhan na biglang napaatras at napakamot sa batok. Pagkatapos ay walang paalam na iniwan kami para hagilapin ang mga kaibigan nito. Naiwan kaming tatlo na pigil ang panggigigil sa galit sa senador. Tama ng paglalasing ninyong dalawa at ihahatid ko na kayo sa mga bahay ninyo. Seryosong kausap ni Gabriel. Sa aming tatlo ay alam ko na ito ang mas higit na nagpupuyos ngayon ng kalooban dahil sa ginawa ni Mr. Juco sa tiyahin nito. Ngunit wala itong magawa para masampahan ng kaso ang taong yon dahil tila ayaw mag-testify ng tiyahin nito. Siguro dahil na rin sa trauma, kaya ayaw tumistigo ni Ms. Villatore. Ayaw nitong maalala ang mga nangyari sa kanya. Pero paano naman mabibigay ng hustisya ang ginawa sa kanya kung ayaw nitong tumistigo laban sa taong may sala? I think Gabriel is right. Umuwi na tayo. Sang-ayon ni Dio. Tumangulang ako at hindi nagsalita. Sabay-sabay na kami naglakad palabas ng bar. Wait, hindi ba kayo nalasing sa dami ng nainom ninyong alak? Wala nang isang baso ang natirang alak sa bote, pero bakit tila okay lang kayo? Biglang napahinto si Gabriel sa paglalakad nang mapansin na hindi naman kami mga mukhang lasing. Huminto rin sa paglalakad si Dio at lumingon kay Gabriel pagkatapos ay nakibit lang ng balikat bago ipinagpatuloy ang naudlot na paglalakad. Walang nalalasing sa iced tea. Simpleng sagot ko sa kanya bago ito iniwan at sinundan ko ang kaibigan ko. Aktong pasakay na kami ni Dio sa sasakyan nang maabutan kami ni Gabriel. Wait, stop. Ang ibig ninyo sabihin, hindi kayo totoong naglasing? Iced tea ang iniinom ninyo at hindi alak? Nagkatinginan kami ni Dio at sabay na pangiti. What with it is only a show to make Mr. Abner? Naudlot ang aking sasabihin at nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang ilang kalalakihan na may hawak na armas at nakaumang sa amin. Dapa! Malakas kong sigaw sabay hila ko sa braso ni Gabriel. Kasabay ng pagdapa namin ni Gabriel ay ang pag-ulan ng bala mula sa kalalakihang iyon. Hindi namin alam kung sino sa aming tatlo ang kanilang target at hindi rin namin alam kung sino ang nag-utos sa kanila para paslangin kami. Magkasabay kaming gumapang ni Gabriel papunta sa likuran ng kotse ni Dio. Are you okay, Olivia? Hindi ka ba tinamaan? Inikot-ikot pa nito papunta sa kaliwa at kanan ng aking katawan para tiyakin na wala akong tama sa katawan. I'm okay, Gabriel. Wala akong tama. Pero sa tingin ko itatamaan talaga ako kapag hindi mo ako binitawan para makayuko. Reklamo ko sa kanya. Hindi ko rin makuha ang armas ko sa aking tagiliran dahil mahigpit ang pagkakahawak niya sa magkabila akong braso. Oh, I'm sorry. Aniya sa akin bago ako binitiwan. Nang mapatingin naman ako kay Dio ay naiiling ito habang nakataas ang isang kilay at tila nanunodyo ang mga mata. Inirapan ko siya pagkatapos ay kinuha ko ang armas ko at pumuesto sa tabi ni Gabriel na may hawak na ring armas. Nang huminto sa pag-asinta ang mga kalaban ay sumenya sa akin si Dio. Tumango naman ako at akamang ililipat na papunta sa nakahanay na kotse nang bigla akong pinigilan ni Gabriel. Where are you going? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Pero sa halip na magsalita ako ay inuuso ko lang ang katabing sasakyan namin. I'll go with you. Tumango na lang ako at nakayukong lumipat papunta sa kabilang sasakyan. Sumunod naman sa likuran si Gabriel. Nagtago kami sa likuran ng katabing kotse at bahagyang sinilip ang kinaroroonan ng kalaban. Nakita ko na may dalawang kalaban ang nagtago sa likuran din ng isang sasakyan. Maingat ang galaw na inikot namin ang kinaroroonan ng dalawang kalaban. Walang kaalam-alam ang mga ito na nasa likuran na nila kami ni Gabriel. Pogi! Mahina kong tawag sa lalaking nasa harapan ko, sabay kalabit sa likuran nito. Sabay namang humarap sa amin ang dalawa. Pagharap ng isa sa akin ay sinalubong ko ng malakas na pukpok sa ulo ng hawak kong armas. Si Gabriel naman ang humarap sa isa pang kalaban at katulad na ginawa ko ay isang malakas na pukpok ng armas sa ulo ng kalaban ang ginawa nito. Halos sabay na nawala ng malay ang dalawang lalaki. Nagkatinginan kami ni Gabriel at nagpalitan ng ngiti. Nasa harap kami ng panganib ngayon pero may saya akong nararamdaman sa aking puso. Yun ay dahil magkasama kaming lumalaban at hindi katulad noon na ako lang ang pumuprotekta rito. Nice one, Olivia.
Nakangiting puri nito sa akin. Para yun lang? Nakataas ang kilay na sagot ko sa kanya at may pagmamayabang na hinipan ko ang aking armas. Pero maya-maya ay bigla kaming napayuko at nagtago sa likuran ng kotse nang biglang sumulpot ang 3 lalaking kasamahan ng 2 kalaban at inasinta kami. Pero hindi nagtagal ay naalerto ang mga kalaban namin nang makarinig ang mga ito ng sirena ng mga sasakyan ng pulis na palapit sa kinaroroonan namin. Agad na nagsipagpulasan ng mga ito. Lumabas ako sa pinagtataguan ko at inasinta sa likuran ng tuhod ang isang kalaban na patakas. Napaluhod ito, ngunit binalikan ito ng mga kasamahan nito. "Ayos lang ba kayo?" Tanong ni Dio nang lapitan kami ni Gabriel. Magkasabay kaming tumango bilang sagot. Habang kausap ni Dio ang mga pulis na rumisponde, ay nakatayo lamang kami ni Gabriel sa tapat ng kotse nito at naghihintay na matapos siyang magbigay ng statement. "So buhay pa pala kayong 3. Akala ko'y natigok na kayo ng mga lalaking yun." Sabay kaming napalingon ni Gabriel sa pinanggalingan ng boses ng lalaking nagsalita na walang iba kundi si Mr. Juko. Nakabada sa mukha nito ang malaking disappointment dahil hindi kami nagawang paslangin ng mga lalaking nakalaban namin. "Bakit Mr. Juko? Ine-expect mo ba na bangkay mo na lang kaming makikita paglabas mo sa bar? Sorry to disappoint you, pero mahina at duwag ang mga lalaking nakalaban namin. Nakarinig lang ng sirena ng pulis ay nabahag agad ang mga buntot nila at nagsipagtakbuhan." Matapang kong sagot rito. Bigla namang nagdilim ang anyo ni Gabriel nang makita si Mr. Juko. Inilang hakbang lang ng binata ang pagitan nito at ng senador. Nang makalapit na ito sa senador, ay mahigpit nitong hinawakan ang kwelyo ng matanda. "Ikaw bang nag-utos sa mga taong yun na paslangin kami? Ikaw rin ba nagtatangka sa buhay ko, Tito Abner?" Hindi man lang nagpakita ng takot si Mr. Juko kahit nakikita nito ang matinding galit sa mukha ni Gabriel. Pinigilan pa nito ang mga bodyguard nito nang akmang lalapitan ng binata. Kalmado ang mukha na hinawakan nito ang mga kamay ni Gabriel na mahigpit na nakahawak sa kwelyo nito at sapilitang inalis. "Relax ka lang, Gabriel. Hindi ako nag-uutos sa mga taong yan para paslangin kayong 3. Kahit na gustong gusto kong gawin yon. Hindi ko kailangan gawin yon dahil alam ko na may ibang tao na gustong gusto kayong paslangin. Kaya maghintay na lang ako na magtagumpay siya sa binabalak niya sa iyo." Nakangising sagot ni Mr. Juko. Bahagya pa nitong pinagpagan ang bahagi ng kwelyo na hinahawakan ng binata. "Sino? Sino ang taong tinutukoy mo, Tito Abner?" "Secret." Nangiinis na sagot ni Mr. Juko. Akmang lalapitan itong muli ni Gabriel, ngunit mabilis ko siyang napigilan sa braso. Tinapunan naman ako na makahulog ang tingin ni Mr. Juko bago muling kinausap si Gabriel. "Basta ang alam ko ay kukuhanin niya ang pinakamahalagang tao sa buhay mo, Gabriel. Kaya kung ako sa'yo, hindi ko na siya hihiwalayan para makasiguro ka na ligtas siya at hindi matatangay ng taong yon." Pagkasabi niyon ay naglakad na ang matanda palayo sa amin habang tumatawa ng malakas. "Papaslangin kitang matanda ka!" Nakakuyom ang mga kamao na sambit ni Gabriel habang sinusundan ng masamang tingin ang papalayong politiko. "Huwag kang magpadala sa emosyon mo, Gabriel. Ikaw ang matatalo kapag hindi mo makontrol ang emosyon mo." Paalala ko rito. Nag-aalala ako na baka hindi nito makontrol ang galit niya kay Mr. Juko at baka kung ano pa ang magawa nito. Hindi ito pulis. At ayokong ilagay nito sa kanya mga kamay ang batas. Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip ay bigla na lang niya akong kinabig at niyakap ng mahigpit na para bang natatakot siyang mawala ako sa kanyang paningin. Isang malakas na tikhim ni Dio mula sa aming tagiliran ang nagpakalas sa aming dalawa. Tapos na itong makipag-usap sa mga kasamahan naming pulis, kaya nilapitan na kami. "Kailangan ko magpunta sa presinto para sa iba pang statement ang kailangan ko sabihin sa kanila. Kaya sa tingin ko ay sa kotse ka na lang ni Gabriel sumabay." Pagbabalita sa akin ni Dio. "Don't worry, Dio. Ihahatid ko siya sa bahay niya ng ligtas." Matatag ang tono ng wika ni Gabriel na inunahan ako sa pagsasalita. "Let's go, Olivia. Ihahatid na kita sa bahay mo." Yakag sa akin ni Gabriel. Nagpatiuna itong naglakad patungo sa kinapaparadahan ng kanyang sasakyan. Walang imik na lang akong sumunod na habang napapailing. Hindi man lang nila ako binigyan ng pagkakataong makatanggi. Gusto ko sanang sabihin na magta-taxi na lang ako, pero inunahan ako ni Dio. Kaya no choice ako kundi ang makasama si Gabriel sa loob ng sasakyan ng kami lang dalawa. Wala kaming imikan habang nasa biyahe kami. Sobrang tahimik ni Gabriel at hindi ko alam kung anong iniisip nito. "Sa tingin mo ay si Mr. Juko ang nasa likod ng pagtatangka sa buhay mo at sa nangyari ngayon?" Basag ko sa katahimikang namamagitan sa pagitan namin. Saka pa lang niya ako tiningnan nang kausapin ko ito. "Hindi ko alam. Pero pakiramdam ko hindi siya ang nasa likuran sa pagtatangka sa buhay ko, kundi ibang tao." Sagot ni Gabriel matapos ang isang malalim na buntong hininga.
Ano na ngayon ang binabalak mo kay Chloe? May kinalaman din kasi ang babaeng yun sa pagtatangka sa buhay nito, kaya dapat managot din ito sa batas. Pero gusto kong sa bibig nito mismo marinig ang mga salitang ang batas na lang ang bahala sa kanya. Ngunit sa halip na yun ang sabihin ng binata, ay iba ang narinig ko. Marunong kong tumupad sa usapan, kaya hindi ko siya isusuplong sa kapulisan. At kung hindi dahil sa kanya, ay hindi ko malalaman na nasa loob ng bahay ni Tito Abner ang tita Sylvia ko. Kaya papalagpasin ko ang ginawa niya. Pero kapag gumawa ulit siya ng hindi maganda laban sa akin, o di kaya sa mga taong malapit sa akin, ay hindi ko na siya mapapatawad. Mahabang sagot nito, pagkatapos ay bahagya akong sinulyapan pero mabilis akong nag-iwas ng paningin. Hindi ko maintindihan kung bakit nakakadama ako ng pagsiselos. Gayong hindi naman ito sinabi na mahal pa nito ang babae. Kaya ayaw niya itong isuplong sa pulis. Ayokong mahalata ni Gabriel ang nararamdaman ko kaya nanahimik na lang ako hanggang sa nakarating kami sa tapat ng bahay ko. Salamat sa paghahatid sa akin. Ani ako rito nang buksan ko ang pintuan ng kotse para bumaba. Olivia, tawag niya sa akin nang akmang isasara ko ng pintuan. Bakit? May nakalimutan ka bang sabihin sa akin? Mag-iingat ka palagi. Ayokong magtagumpay ang kung sino mang taong yun na makuha ang pinakaimportanteng tao sa buhay ko. Seryoso ang anyo na wika ni Gabriel. Napaawang ang bibig ko dahil sa sinabi nito. Ano bang ibig nitong sabihin? Na ako ang taong tinutukoy ni Mr. Juko na pinakaimportanteng tao sa buhay ng binata? Sa kabilang banda, it's Sunday morning. Maaga akong nagising dahil bala kong magsimba. It's my mom's birthday at hindi ko sila kasama kaya magsisimba na lang ako para sa kanya. Pagbangon ko ay diretso na ako sa kitchen para humigop ng mainit na kape. At pagkatapos ay bumalik na ako sa silid ko at naligo. Isang bestidang plain white na hanggang siko ang manggas at abot naman sa aking tuhod ang haba. Ang napili kong isuot na pinaresan ko ng sapatos na tennis. Alam ko na marami ang magtataas ng kilay kapag nakita nila ang suot ko. Dahil nakasuot ako ng dress pero tennis shoes ang sapin sa paa. But it doesn't matter to me. Wala naman akong pakailam sa sasabihin ng ibang tao sa suot ko. As long as comfortable ako. Hindi na ako naglagay ng makeup at tanging pulbo lang at lip gloss ang kolorete sa mukha ko. Napangiti ako na makita ang aking sarili sa harapan ng salamin. Para akong si Maria Clara sa makabagong panahon. Walang mag-aakala na isa akong pulis. Sa isang simbahan na malapit sa mall ako nagsimba para pagkatapos ko ay dediretso ako sa supermarket para bumili ng grocery stock at personal na gamit. Mahigit isang oras na tapos ang misa kaya eksakto lang nabukas na ang supermarket pagpunta ko roon. Nasa hanay ako ng mga tissue paper nang maramdaman ko na tila may nakatingin sa akin. Pero nang tumingin ako sa aking kaliwa, ay nakita ko ang dalawang lalaki na may hawak na pushcart at namimili rin ng mga brandang tissue paper. Ngunit sa aking mga mata ay tila hindi naman sila namimili. Para lang sila nagkukunwari na namimili. Mukhang sinusundan yata nila ako. Sinubukan ko sila kung sinusundan ba nila ako o hindi. Nagpunta ako sa hanay ng mga sliced bread pero sa gilid ng aking mga mata ay palihim kong inoobserbahan ang dalawang lalaki kung susunod ba sila sa akin. At tila tama ang hinala ko na sinusundan nila ako dahil pag alis ko ay agad din silang umalis nang hindi kumukuha ng tissue paper. Kumuha ako ng sliced bread pagkatapos ay dumiretso naman ako sa hanay ng mga sanitary napkin. Nang tingnan ko ang dalawang lalaki ay nakita kong naglalakad sila papunta sa cashier para magbayad. At pagkatapos ay naglakad na ang mga ito palabas ng supermarket. Mukhang mali ang aking hinala dahil hindi naman na nila ako sinundan. At kahit ang lingunin ng kinaroroonan ko ay hindi na nila ginawa. Kaya nawala na ang panganib na nararamdaman ko kanina. Nang mabili ko na ang mga kailangan ko, ay kaagad na akong pumunta sa sasakyan ko. Pero nang akmang papasok na ako sa loob ng kotse, ay nakarinig ako ng malakas na sigaw ng dalawang bata na umiiyak. Kunot ang noo na inilibot ko ang aking paningin hanggang sa nabungaran ko ang dalawang bata na mga taong grasa na sinasaktan ng dalawang lalaki. At hindi ako maaaring magkamali. Ang dalawang lalaking yon ay ang lalaking nakita ko kanina sa loob ng supermarket. Hindi na ako nagsayang ng oras at agad ko silang nilapitan para tulungan. Hoy! Ano ginagawa ninyo sa mga bata? Sigaw ko sa dalawang lalaki na tila nabigla nang makita ako. Wala kang pakialam dito, kaya kung ayaw mo pati ikaw ay pagdiskatahan namin, ay umalis ka na. Singhal sa akin ng isang lalaki pagkatapos ay sinuyod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa bago biglang napangisi. Nalulungkot ka ba, miss? Naghahanap ka ba ng aaliw sa'yo? Tulungan mo kami, ate! Pinipilit nila kaming mamalimos kahit ayaw namin. Umiiyak na sabi ng batang lalaki. Lubayan ninyong mga bata kung ayaw ninyong masaktan. Utos ko sa dalawang lalaki na biglang napahalakhak nang marinig ang sinabi ko. At sino naman ang mananakit sa amin? Ikaw ba, Maria Clara? Saan ka ba galing? Sa kumbento?
Mukhang kalalabas mo pa lang ng kumbento, kaya hindi mo alam ang panganib sa paligid mo. Nakangising sabi naman ng isa pang lalaki. Bakit hindi niyo ako subukan nang malaman niyo kung sa kumbento nga ako nanggaling? Paghahamon ko sa dalawa, kahit nakasuot ako ng dress ay kaya ko pa ring labanan ng dalawang mayabang na to at hindi ko na kailangan pang gumamit ng armas. Aba, talagang hinahamon mo kami ah? Naiinis na sagot ng lalaki. Pagkatapos ay nalapitan niya ako at inundayan ng suntok. Mabilis kong nailagan ng suntok nito at hinuli ko naman ang kamay niya at hinila palapit sa akin at isang malakas na tuhod sa sikmura nito ang ginawa ko. Napaatras ito habang hawak ang nasaktang sikmura. Agad namang umatake sa akin ang kasamahan nitong lalaki at binigyan ako ng magkakasunod na sipa pero mabilis ko yung nasalag. Nang makahanap ako ng pagkakataon ay mabilis kong sinalo ang paa nito at siniko ng malakas ang hita nito. Suko na kami! Tama na! Hindi kami mananalo sa'yo! Ipinapangako namin na hindi na namin guguluhin pa ang mga batang yan. Nagsusumamo ang boses na sabi sa akin ng lalaki. Pasalamat ang dalawang ito na birthday ngayon ng mami ko, kaya palalagpasin ko ang ginawa nila. Kapag pinilit niyo pa ang dalawang batang yan na mamalimos sa kalsada, ay hindi ko na kayo patatawarin. Umalis na kayo bago pa magbago ang isip ko. Opo, aalis na po kami. Tarantang sagot ng lalaki. Nang tumalikod na sila sa akin ay agad kong nilapitan ang dalawang bata na biglang nagtago sa likuran ng isang nakaparadang kotse dahil sa takot. Huwag kayong mag-alala mga bata, ligtas na kayo, hindi na nila kayo guguluhin pa. Nakangiting kausap ko sa kanila. Sa pagkabigla ko ay biglang yumakap sa akin ang batang babae. Siguro dahil sa takot kaya bigla itong napayakap sa akin. Wala ka nang dapat pang ikatakot, hindi na nila kayo gugulo. Maya-maya ay biglang naudlot ang aking sasabihin nang maramdaman ko ang tila maliit na karayom na biglang tumusok sa aking leeg. Nang pakawalan ko ang batang babae, ay nakita ko sa kamay nito ang isang hiringgilya na ginamit niya sa pagtusok sa akin. Hindi ko na nagawa pang makapagsalita dahil unti-unting bumigat ang talukap ng aking mga mata hanggang sa tuluyan na akong napapikit at tulog na bumagsak sa lupa.